Ibigay mo ang wallet mo kung ayaw mong masaktan. Pasigaw na sabi ni Justin. Napatingin naman si Jacob sa kinakausap ni Justin at nakita ang isang lalaki na pormal ang pananamit at mukhang may hinahanap. Kahit na madilim sa may eskinita ay nakikita pa rin naman nila ang figura nila at ng lalaki pero hindi gaano naaaninag ang mukha nito. Mga bata, anong ginagawa niyo rito? Hindi na kayo dapat naglalaro sa ganito kadilim na eskinita. Sabi ng lalaki. Mabilis naman na binato ni Justin ng malakas ang hawak niyang bato pero sinadya niyang hindi tamaan ng lalaki. Hindi kami nakikipaglaro. Ibigay mo sa amin ang wallet mo. Sigaw ulit ni Justin. Kinakabahan si Jacob pero ayaw niya rin naman na iwanan ng kapatid niya na determinado sa ginagawa nitong pang-hold up. Masama ginagawa niyo. Nasaan ang mga magulang niyo? Tanong ng lalaki. Wala ka nang pakalam dun. Sabing ibigay mo sa amin ang wallet mo eh. Gusto mo ba talagang matamaan ng bato? Matapang na sigaw ni Justin. Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki. Medyo nagulat siya sa tapang ng bata pero bumigay rin siya at kinuhang wallet niya sa bulsa. Binigay niya yon kay Justin at mabilis naman yung kinuha niya sa kahinilang kakambal palabas ng eskinita. Agad naman na sinundan ng lalaking kambal palabas. Habang tumatakbo mga ito palayo, ay lumingon si Jacob sa kinaroroonan ng lalaki. Sinaway siya ni Justin at nakita rin ng lalaking mukha ng dalawa. Kambal na magkapatid? Bulong niya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa sa kamay tinawagan. Hello, Chief Police Martinez. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong mahanap ang magkapatid na kambal dito lang sa probinsya nyo. Dahil hold up nila ako at nasa kanila ngayon ang wallet ko. Sabi niya sa kabilang linya. Matapos makipag-usap sa tinawagan niya sa cellphone ay binabarin niya ito habang nakatingin pa rin sa dinaanan ng kambal kanina. Matapos ng ilang sandali ay nagpasya rin siyang tunguhin ang kotse niya at umalis na. Anong kaya mong isakripisyo para sa isang bagay na gustong-gusto mong protektahan? Maari mo bang ipagdamot sa iba ang nararapat naman talaga sa kanila? 4:00 na ng hapon, kanina papalakad-lakad si Elise sa lugar nila habang nagbebenta ng maruya. Bili na po kayo ng maruya, Aling Linda. May ngiting sabi ni Elise. Sige, 5 sa akin. Pantulong na rin para sa inyo ng mga anak mo. May ngiti rin na sabi nito. Agad din namang binigyan ng 5 maruya ni Elise si Linda na nakabalot sa dahon ng saging. Maraming salamat po. Malaking tulong na to para sa pagkain namin. Pasasalamat ni Elise. Walang anuman. Siguradong marami pang bibili doon sa unahan. Ingat ka, iha. Ngumiti naman si Elise at nagpaalam na para ipagpatuloy ang ginawa. Sa simpleng pagbebenta ng maruya ay nabibigyan pa rin niya ng pagkain sa hapag ang kambal niyang anak na si Jacob at Justin. Nasa 5 taon na mga ito at papasok na sa paaralan sa susunod na taon sa pasukan. Simple lang ang buhay nila sa probinsya. Natapos at naubos din ang paninda ni Elise kaya dali-dali siyang umuwi dahil magdidilim na rin. Mama! Masayang bungad ni Justin at mabilis na niyakap ang ina. Nasaan ang Kuya Jacob mo? Tanong ni Elise. Nandito lang ako, Mama. Gumagawa ako ng mga art papers. Tinuruan ako ng kapitbahay namin at nakakagawa na kami ni Justin ng marami. Natutuwang sabi ni Jacob na lumabas mula sa kanilang kwarto. Talaga? Ang galing naman. Ang talino niyo talaga. Puri ni Elise. Upo na kayo, may dala akong ulam. Sabi niya at pinaupo ang kambal. Maliit lang ang bahay nila na gawa sa kahoy. Pagpasok sa pinto ay wala ng sala, mesang bubungad kung saan sila kumakain at ilang hakbang naman ng kwarto kung saan iisa ang kama at magkatabi silang 3 na natutulog. Bakit 2 ng plato, Mama? Hindi ka ba sasabay sa amin? Tanong ni Justin. Huwag niyo akong alalahanin. Busog ako mga anak. Sige na, kumain na kayo.
Ubusin niyo at maghati kayo sa pagkain. May lambing na sagot ni Elise. Hindi na rin nagtanong pa ang mga anak. Kumuha naman si Elise ng tubig at uminom para kahit papano ay mahimasmasa ng tiyan niya. Nagugutom siya pero hindi sapat ang dala niyang pagkain sa kanilang tatlo. Nasanay na rin naman siya dahil ilang beses na siyang nagutom. Makakain lang ang mga anak niya. Gustong-gustong magtrabaho ni Elise sa syudad. Marami siyang mapapasukan pero hindi niya naman maiwan ang mga anak. Nag-iisip pa sila ng plano para masolusyonan ang kagipitan nila ngayon. Mama, hati po tayo sa pagkain. Hindi ako kakain kung hindi ka rin kakain. Sabi ni Justin at tinawakan ng kamay ni Elise saka hinila pa upo sa bakanteng upuan. Ayos lang naman ako anak. Sige na, ubusin mo ng pagkain mo. Kahit konti lang po, Mama. Sabi naman ni Jacob. Pinigilan naman ni Elise na maiyak at ngumiti na lang. Pinagbigyan niya ang gusto ng mga anak at kumain na lang din ng konting pagkain. Pagpasensyahan niyo na ako kung nahirapan kayo ngayon sa buhay natin. Biglang bulong na sabi ni Elise. Di naman kami nahihirapan, Mama. Masaya kami na kasama kayo. Palagi kaming masaya kapag kasama namin kayo. May ngiting sabi ni Justin. Hindi na naiwasan ni Elise ang maiyak dahil sa lumaking mabait at maintindihin ang mga anak niya. Sobrang mahal na mahal niya mga ito kaya lahat ay kaya niyang gawin para sa mga anak. Oo, Mama. Tsaka naniniwala kami na hindi naman magiging ganito parating buhay natin. Magsisikap din kami ni Justin para sa kinabukasan. Ikaw naman ang mas aalagaan namin. Taas noon namang sabi ni Jacob. Pinahira ni Elise ang luha sa muka habang may ngiti sa labi. Salamat mga anak. Ang swerte ko talaga dahil akong naging mama niyo. Sabi niya. Matapos kumain ay nagligpit na rin si Elise. Naghanda na siya para patulugin ang mga anak. Masunuri ang mga ito kaya wala talagang problema si Elise. Kinabukasan, maagang umalis si Elise dahil magbebenta na naman siya ng maruya sa palengke. Iniiwan niya ang anak sa bahay o kaya sa kapitbahay na pinagkakatiwalaan niya ng husto. Alam din naman niya na matatalinong anak at hindi ito basta-basta lumalapit o sumasama sa sinumang estranghero. Kuya, hindi na naman kumain ng agahan si Mama. Alam kong napapansin mo rin na madalas niyang gutumin ang sarili niya basta makakain lang tayo. Biglang sabi ni Justin habang naglalaro sila ng art paper ng kapatid niya. Alam ko, Justin, ano naman ang magagawa natin? Mas mabuti na manatili na lang tayo dito at sundin ang utos ni Mama na magpakabait. Hanggang kailan natin gagawin yun, Kuya? Gusto ko matulungan si Mama sa kahit anong paraan. Ano naman ang magagawa natin na mga bata pa lang? Tanong ni Jacob. May naisip ako, Kuya. Sagot naman ni Justin. Kinuha niya ang kamay ng kapatid at hinila ito papunta sa kung saan. Saan ba tayo pupunta, Justin? Daan to patungo sa palengke Baka makita tayo ni Mama at mapagalitan. Nag-aalalang sabi ni Jacob habang nakasunod sa paglalakad kay Justin. Tumingin ka sa paligid, Kuya. Kapag nakita mo si Mama, magtatago naman tayo. Ano ba kasing balak mo? Maghanap ng trabaho? Umuwi na tayo dahil 5:00 na ng hapon. Baka umuwi na si Mama ngayon. Sinabi niya na gabi siya makakauwi. Kaya ayos lang yan. Saglit na lang, Kuya. Pagpupumilit ni Justin. Hihilay na sana ni Jacob ang kamay ni Justin para makauwi nang hindi niya ito naabot dahil bigla itong tumakbo. Wala namang nagawa si Jacob kundi ang sundan ng kapatid hanggang sa lumiko ito at pumasok sa isang madilim na parte ng isang eskinita. Nakita naman ni Jacob na kumuha ng isang may kalakihang bato si Justin, 2 ito at binigay sa kanya. Naguguluhan niyang tiningnan ng kapatid pero nalinawan din siya nang magsalita ito. Bigay mo ang wallet mo kung ayaw mong masaktan. Pasigaw na sabi ni Justin.
Napatingin naman si Jacob sa kinakausap ni Justin at nakita ang isang lalaki na pormal ang pananamit at mukhang may hinahanap. Kahit na madilim sa may eskinita, ay nakikita pa rin naman nila ang figura nila at ng lalaki pero hindi gaano naaaninag ang mukha nito. Mga bata, ano ginagawa niyo rito? Hindi na kayo dapat naglalaro sa ganito kadilim na eskinita. Sabi ng lalaki. Mabilis naman na binato ni Justin ng malakas ang hawak niyang bato pero sinadya niyang hindi tamaan ng lalaki. Hindi kami nakikipaglaro! Bigay mo sa amin ang wallet mo! Sigaw ulit ni Justin. Kinakabahan si Jacob pero ayaw niya rin naman na iwanan ng kapatid niya na determinado sa ginagawa nitong pang-hold up. Masama ginagawa niyo. Nasaan ang mga magulang niyo? Tanong ng lalaki. Wala ka nang pakialam dun! Sabing ibigay mo sa amin ang wallet mo eh! Gusto mo ba talaga matamaan ng bato? Matapang na sigaw ni Justin. Hindi naman agad nakapagsalita ang lalaki. Medyo nagulat siya sa tapang ng bata pero bumigay rin siya at kinuha ang wallet niya sa bulsa. Binigay niya yon kay Justin at mabilis naman yung kinuha niya sa kahinilang kakambal palabas ng eskinita. Agad naman na sinundan ng lalaking kambal palabas. Habang tumatakbo mga ito palayo, ay lumingon si Jacob sa kinaroroonan ng lalaki. Sinaway siya ni Justin at nakita rin ng lalaking mukha ng dalawa. Kambal na magkapatid? Bulong niya. Kinuha niyang cellphone sa bulsa sa kamay tinawagan. Hello, Chief Police Martinez. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto ko mahanap ang magkapatid na kambal dito lang sa probinsya nyo. Dahil inold up nila ako at nasa kanila ngayon ang wallet ko. Sabi niya sa kabilang linya. Matapos makipag-usap sa tinawagan niya sa cellphone, ay binabari niya ito habang nakatingin pa rin sa dinaanan ng kambal kanina. Matapos ang ilang sandali, ay nagpasya rin siyang tunguhin ang kotse niya at umalis na. Nakauwi rin ang kambal sa bahay nila at wala pang mama nila kaya unti-unti namang nawala ang kaba nila na mabisto sa ginawa nila. Ano bang kalokohan yun, Justin? Muntik na tayong mapahamak. Hindi tamang ginawa mo. Sermo ni Jacob sa kapatid. Ayos na yun, kuya. Nakabili naman tayo ng ulam at makakakain na rin si mama. Saka hindi naman tayo lumalabas ng bahay kaya hindi na natin makikita ang lalaking yun. Depensa naman ni Justin. Hindi tayo pwedeng makampante. Kailangan na malaman ni mama ginawa natin kahit napagalitan tayo. Dahil yun ang tamang gawin. Oo na, pero wag muna ngayon. Sa susunod na lang, kuya. Sabihin na lang natin may nagbigay sa atin ng ulam kanina. Nakipagtalo pa si Jacob sa kapatid hanggang sa dumating si Elise. Hindi rin nagawang umamin ni Jacob dahil natatakot siya na pagalitan pero nangangako siya na sasabihin niya talagang totoo. Hindi rin nagsuspecha si Elise nang sabihin ni Justin na mula sa kaibigan ng kapitbahay ang ulam na dala nila. Kumain sila ng sabay at lahat sila ay nabusog. Kinaumagahan, nagpasya si Elise na hindi na muna magtitinda ng maruya dahil maglilinis muna siya ng bahay at bibigyan ng oras na makasama ang mga anak. May sapat pa rin naman siyang pera para sa pagkain nila mamaya hanggang bukas. Bukas na lang siya magtitinda ulit. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Alice Rodriguez? Medyo nagulat naman si Elise nang makitang dalawang pulis. Ako po yun. Anong kailangan nila? Tanong niya. Ako nga po pala si Police Chief Martinez. May kambal po ba kayong anak na nasa mga 5 taong gulang? May hinahanap kasi kaming kambal na bata na nang hold up kahapon ng lalaki sa may isang madilim na eskinita sa palengke. May kambal nga po akong anak na 5 taong gulang na. Pero imposible naman po ang sinasabi niyo dahil mababait pong mga anak ko. Sabi naman ni Elise. Kung ganun, pwede po ba namin kayong maimbitahan sa presinto? Iakatid din naman namin kayo kung totoong sinasabi nyo na inosente ang mga anak nyo. Alam ni Elise na mababait at hindi kayang gawin ng mga anak ang binibintang ng mga ito. Kaya tinawag niya ang mga anak na nasa kwarto.
Nang makita ng mga ito mga pulis, ay agad na nagulat ang kambal at nagtago sa likuran ni Elise. May hinahanap ang mga pulis na kaedad nyo at kambal din. Nang hold up daw kahapon sa may palengke. Hindi naman kayo yun, diba? Binilin ko na manatili kayo rito hanggang sa makauwi ako. Sabi ni Elise sa kambal. Ang totoo niyan, Mama. Si Justin kasi, hindi ko pinigilan kaya kasalanan ko. Pabulong na pag-amin ni Jacob. Hindi naman makapaniwala si Elise sa narinig niya mula sa anak. Sa presinto na lang po namin hihingi na paliwanag ng mga bata. Sabi ulit ng pulis. Wala namang nagawa si Elise kundi ang sundin na lang ang gusto ng mga ito para hindi na magkagulo. Kasama niya mga anak papunta sa presinto. Iniisip na niya mga sasabihin sa biktima para hindi ito magsampa ng kaso. Parating na po ang biktima. Natawagan ko na. Kailangan niyo siyang makumbinsin na huwag magsampa ng kaso dahil kayong maiipit. Lalabas na pinapabayaan yung mga bata at kukunin sila ng DSWD sa inyo. Sabi ng Chief of Police na siya palang naka-assign na mag-imbestiga sa nagawang mali ng mga anak niya. Galit na tiningnan ni Elise mga anak na nakaupo sa harap niya. Bakit niyo ba kasi naisip na mang-hold up? Hindi niyo ba pinakikinggan ang mga tinuturo ko sa inyo? Gusto niyo ba talaga akong pahirapan at ilayo kayo sa akin? Sabi niya. Pinipilit ni Elise na ikalma ang sarili dahil ayaw niyang masigawan sa galit ang mga anak. Sorry po, Mama. Gusto ko lang po kasi na makatulong sa inyo sa madaling paraan para hindi na kayo mahirapan sa amin at makakain din kayo kasama namin. Naiiyak na sabi ni Justin. Ako pong bagalitan niyo, Mama. Akong kuya pero hindi ko napigilan si Justin. Nagpadala ako sa kagustuhan niya na matulungan kayo kahit alam kong mali. Nakayuko namang sabi ni Jacob. Sumasakit naman ang ulo ni Elise dahil sa sinasabi ng mga anak niya. Kahit sang anggulo tingnan ay mas may kasalanan siya at sinisisi niya rin ang sarili niya. Naging kampante siya na iwan ng mga anak at mas naging kampante siya na hindi napapansin ng mga ito ang paghihirap niya at paggugutom sa sarili para lang makakain ng mga ito. Matapos ang ilang minuto ay dumating din naman ang lalaki na hinold up ng kambal. Pasensya na kung medyo natagalan. May inasikaso pa kasi ako. Paghingi ng paumanhin ng lalaki. Henry? Gulat na sambit ni Elise kaya napatingin sa kanyang lalaki. Elise? Anong ginagawa mo rito? Gulat din naman na tanong ni Henry. Magkakilala pala kayo. Siya ang ina ng kambal na hinahanap nyo, Sir Williams. Singit naman ng Chief of Police. Ina, may anak ka na? Tanong ulit ni Henry at napatingin sa kambal na siya ngang hinahanap niya. Sila nga ang kambal na nang hold up sa akin. Bulong niya. Ako nang humihingi ng pasensya sa mga anak ko, Henry. Sana patawarin mo na lang sila. Ibabalik ko lahat ng nakuha nila sa'yo. Pangako yan. Puno ng sinseridad na sabi ni Elise kaya tiningnan ulit siya ni Henry. Hindi ko inaakala na dito pala tayo muling magkikita. Ayos lang sa akin ang nangyari. Gusto ko lang talaga na maturuan ang leksyon ng mga bata. Lalo na't masama talaga ang ginawa nila. Kung ganon, hindi nyo na itutuloy ang kaso? Kahit ganon ay nasimulan na rin ito at sigurado kong titingnan ng DSWD ang pagiging ina ni Elise sa kambal. Maaari pa rin kunin sa kanya ang mga anak niya kapag hindi napatunayan na kaya niyang buhayin ang mga ito ng tama at mabigyan ng sapat na suporta. Sabi ng police chief. Po! Ayaw po naming maihuli kay Mama! Huwag niyo po kami iwalay sa kanya! Pasigaw na sabi ni Justin at niyakap si Elise na umiiyak na. Wala na po bang ibang paraan? Baka matulungan niyo kami para hindi mangyari yun? Tanong naman ni Jacob. Hindi mangyayari yun kung sinusuportahan kayo ng maayos ng mama niyo. Mas mabuti kung makahanap siya ng regular na trabaho para regular at sapat ang suporta niya sa inyo. Sagot naman ng police chief. Ako na pong bahala, Mr. Martinez. Pakawalan niyo na sila at ako na mag-aasikaso sa lahat. Sabi naman ni Henry.
Tumango naman ang police chief at pinakawalan din sina Elise at ang kambal. Maraming salamat, Henry. O huwag ka mag-alala, susuklian kong tulong mo sa amin ng mga anak ko. Pagpapasalamat ni Elise nang makalabas sila ng police station. May kinuha naman si Henry sa bulsa niya at binigay kay Elise. Kailangan kong mabawing wallet na binigay ko sa anak mo. Tawagan mo na lang ako kung kailan mo gustong magkita para makuha ko yun. Bukod doon ay gusto ko rin na makipag-usap ng maayos sa'yo. Sabi niya. Tiningnan naman ni Elise ang nakaabot na calling card ni Henry. Hindi na rin siya nagdalawang isip at kinuha yon. Nagpaalam na rin si Henry dahil may importante pa raw itong pupuntahan. Kaibigan mo po ba siya, Mama? Tanong ni Jacob. Hindi niyo na kailangang malaman yun. Ang kailangan niyong gawin ay sabihin sa akin ng detalye ng ginawa niyo. At totoo ba na nasa inyong wallet niya? Yung ulam na dinala niyo kagabi, ginamit niyo yung pera sa wallet para bilhin yon? Galit na tanong ni Elise. Sorry po, Mama. Sabay na sabi ng kambal. Kinuha ni Elise ang kamay ng dalawa at hinila. Sumakay sila ng tricycle pa uwi at kinausap sa kasinermo na ng husto ang mga anak. Naawa siya at nakukonsensya pero kailangan ng mga ito na matuto. Nakuha rin niya sa mga itong wallet ni Henry. Sumapit ang gabi at pinatulog ng maaga ni Elise ang mga anak sa kwarto. Kasalukuyan siyang nasa labas ng kwarto. Nakaupo sa upuan, nakaharap ang mesa. Hawak-hawak niya ang wallet ni Henry at binuksan ito. Wala naman palang IDs. Pero lang ang laman na nasa mga 10,000. Pero nakunan nito ng 100 ng mga bata. Bulong ni Elise. Hinalungkat pa ng maiga ni Elise ang wallet hanggang sa may nakapa siyang nakatagong lalagyan pa at may laman yon. Kinuha niya ang parang papel pero isa pala itong larawan. Muntik naman siyang mahulog sa inuupuan nang makitang nasa larawan. Si Henry, malapad ang ngiti at nakaakbay sa isang babae. Siya ang babae na nasa larawan. Agad na nakaramdam ng kaba si Elise kung nakita ba ito ng kambal. Dali-dali niyang binalik ang larawan at tinungong kambal sa kwarto pero tulog na mga ito. Mukhang hindi naman nila nakita dahil hindi sila nagtatanong. Bulong niya sa katinabing wallet at tumabi sa mga anak. Matapos ang ilang sandali ay hinila rin siya ng antok at tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, tinawagan ni Elise si Henry para magkita at maisauli niyang wallet nito. Nagpasya sila na magkita sa bayan, sa isang coffee shop. Binili naman ni Elise ang kambal sa kapitbahay at alam niyang hindi na aalis sa mga ito ng basta-basta dahil natatakot din ang kambal na mahiwalay sa kanya kapag naging makulit na naman sila at gumawa ng hindi maganda. Narating ni Elise ang coffee shop kung saan sila magkikita ni Henry. Pumasok siya sa loob at naghanap ng bakante. Umupo siya at umorder ng iced coffee para malamigan ang pakiramdam dahil medyo kinakabahan siya. Ibibigay lang niya ang wallet nito at aalis na rin siya. Kanina ka pa ba? Pasensya ka na. Medyo traffic kasi. Paghingi ng paumanhin ni Henry, saka umupo sa kaharap na inuupuan ni Elise. Kararating ko lang din, sabi naman ni Elise habang umiinom ng iced coffee. Agad niya namang kinuha ang wallet ni Henry na nasa bag niya at binigay ito kay Henry. Salamat sa hindi mo pagtuloy sa kaso ng mga anak ko, Henry. Tatanawin kong malaking utang na loob yun. At balang araw, gagantihan ko ang naitulong mo. Buong pusong sabi ni Elise. Hindi pa tapos ang lahat, Elise. Inaayos ko pa ang tungkol sa DSWD. At kung gusto mo talagang maayos ang buhay ng mga anak mo, tanggapin mong offer ko na magtrabaho ka sa akin para mabigyan mo ng sapat na suporta ang mga anak mo. Seryoso namang sabi ni Henry. Hindi naman agad nakapagsalita si Elise pero ayaw niyang tanggapin ang offer ni Henry dahil gusto niya ng tahimik na buhay malayo rito. Salamat sa offer mo pero ako nang hahanap ng paraan tungkol sa bagay na yan. Paano ba yan? Sabi ko na empleyado kita at humihingi sila ng pruweba para tuluyan nilang hindi kunin ang mga anak mo sa'yo. Pinagbabantaan mo ba ako, Henry? Ano to? Gumaganti ka ba dahil sa nangyari sa atin noon? Kunot noong tanong ni Elise.
Isipin mo na ang dapat mong isipin, Elise. Ginagawa ko to para tulungan ka. Dahil may pinagsamahan tayo. Bukod doon ay naawa ko sa mga anak mo. Nasaan ba ang tatay nila? Wala na akong nabalitaan nung bigla ka nalang naglaho. Hindi ko inaasahan na nag-asawa ka na pala at nagkaanak. Tahimik na ang buhay ko, Henry. Huwag na natin pang ibalik ang nakaraan. Hayaan mo na ako. Seryoso namang sabi ni Elise. Tumayo siya para umalis na sana nang magsalita ulit si Henry na siyang ikinagulat niya. Wala naman akong balak na pahabain pang tulong ko sa'yo. Pero alam mong hindi ako tanga. Alam ko na ang sitwasyon niyo ng mga anak mo at may nakapagsabi na walang nakakita sa'yo. Nakasama mo ang asawa mo nung lumipat ka sa probinsya. Wala naman sigurong masama kung gusto kong malaman ng katotohanan. Diba? Lumayo ko nun para matahimik ang buhay ko, Henry. Tapos ngayon, guguluhin mo na naman. Nakikita kong naipagpatuloy mo ang buhay mo. At ganun din ako kaya hayaan na natin ang mga sarili natin na lumayo sa isa't isa. Wala namang problema sa akin yun, Elise. Gusto ko lang na malinawan ang mga tanong sa isip ko. Matagal naman bago nagsalita ulit si Elise. Tiningnan niya si Henry sa mata. Lumayo ako nun sa'yo at may nakilala kong lalaki. Nagkamabutihan kami at biniyayaan ng kambal. Naaksidente siya bago kami naikasal. Kaya lumipat ako sa ibang lugar para makapagsimula ulit. Ngayong alam mo na ang kwento na nangyari sa akin. Matapos tayo maghiwalay, ay tigilan mo na ako. May diin niyang sabi. Sa tingin mo ba talaga, makukumbinsi mo ako sa mga salita mo? Kunot noong tanong ni Henry. Naikuyom naman ni Elise ang kamaon niya. Sinabi ko na sa'yo kailangan mong marinig. At yun na yun. Sana hindi na magkrusulit ang landas natin. Dahil ayaw na kitang makita pa. Saka tumalikod na at umalis sa coffee shop. Malakas ang kabog ng puso ni Elise habang naglalakad papalayo sa coffee shop. Halo-halong nararamdaman niyang emosyon pero nangunguna sa lahat ay ang kaba at takot. Pinagmasdan naman ni Henry si Elise na naglalakad papalayo. Hindi mapalagay ang isip niya, lalo na't kilala niya si Elise at nakikita niya sa mga mata nito na hindi buo ang sinseridad nito kanina habang nagsasalita. Ano man ang mangyari, ay hahanapan niya pa rin ng totoong sagot ang mga tanong sa isip niya. Lumipas ang ilang araw at bumalik din si Elise sa pagbebenta ng maruya. Kasalukuyan na rin siyang naghahanap ng trabaho at paraan para masuportahan ang mga anak at mabigyan ng mas magandang buhay. May mga nalaman siya sa syudad na maaari siyang magtrabaho habang iiwan ang anak sa daycare at susunduin na lang ito pero kailangan niya pang mag-ipon dahil kailangan niya ng panggastos. Kailangan kasi na lumipat, magbabayad doon, pagkain pa nila at pamasahe rin papunta sa syudad. May naisip na rin siyang kontakin na kaibigan niya noon. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Elise nang madatnan si Henry na nasa bahay niya at nakikipaglaro sa mga bata. Tanghali na at ubos na ang paninda niya kaya umuwi na siya. Gusto kitang kausapin ulit, Elise. Seryosong sabi ni Henry. Lumabas si Elise ng bahay at sumunod naman si Henry. Nanatili naman ang mga bata sa loob ng bahay. Nag-usap na tayo, Henry. Hindi mo ba talaga ako tatantanan? Maawa ka naman, Henry. Dismayadong sabi ni Elise. May inabot naman si Henry kay Elise na isang picture kaya napatingin si Elise doon. Pasensya ka na kung masyado akong curious. Pero kamukhang kamukha ako mga bata. Nung bata pa ako. Sabihin mo totoo, Elise. Ako ba ang ama nila? Diretsahang sabi ni Henry. Bakit mo naman naisip yan? Sinabi ko na siyong totoo. At hindi ikaw ang ama nila. Ano ba kalokohan to, Henry? Sobrang bang galit mo sa akin kaya pati ang mga anak ko, ginugulo mo ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Elise. Hindi ako magiging kampante kung wala kang pruweba na hindi ko nga sila anak, Elise. Hayaan mo ko na magpa-DNA test kami ng mga anak mo. Kapag negative, titigilan ko na ang pangulit ko sa iyo at magbibigay ako ng tulong sa inyo na hindi mo kailangang tanawin na utang na loob. Pursigidong sabi ni Henry. Hindi naman nagsalita si Elise dahil magpa-DNA test man o hindi, alam niya ang katotohanan.
ang katotohanan na matagal niyang tinagot prinotektahan. Ayokong sayangin ang oras sa'yo, Henry. Kaya umalis ka na, bago pa kita demanda. Pagbabanta ni Elise. Ako pa talaga ang pagbabantaan mo? Kung totoo na hindi ko sila anak, ay hindi ka matatakot magpa-DNA test kami, Elise. Kung magmamatigas ka, ay mas magmamatigas ako. At kapag napatunayan ko na anak ko nga ang kambal, sisiguraduhin kong kukunin ko sila sa'yo. Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Elise kay Henry. Ang kapal na mukha mo na sabihin sa akin yan. Wala kang alam, Henry. Magkamatayan na bago mo makuha ang mga anak ko sa akin. Nagulat si Henry sa ginawa ni Elise pero hindi pa rin siya nagpatinag. Ano bang kinagagalit mo, Elise? Wala ba akong karapatan na malaman ng totoo? Wala ba akong karapatan sa mga bata? Kung malaman ko na mga anak ko nga sila, ipagkakait mo sila sa akin ng sarili nilang ama? Hindi makapaniwalang tanong ni Henry. Mama, siya po bang papa namin? Napalingon si Elise sa may pinto ng bahay at nakita ang paglabas ng dalawa niyang anak. Lumapit si Justin sa kanya habang nakasunod naman si Jacob rito. Nakita rin po namin kayo sa isang picture na magkasama at masaya kayo dun. Inisip din namin ni Kuya na papa namin siya. Pero wala naman kayong sinasabi kaya nanahimik na lang kami. Dagdag ni Justin. Mga bata, papayag ba kayo sa isang DNA test para malaman kung anak ko nga kayo? At papa niyo nga ba ako? Kapag naging positibong resulta, mababago nun ang buhay niyo at sisiguraduhin kong ibibigay ko lahat ng pangangailangan niyo. Pangungumbinsi ni Henry sa kambal. Papayag kami kung papayag din si Mama. Pero kung ayaw niya, ay ayaw rin namin. Sabi naman ni Jacob. Tiningnan ni Henry si Elise. Alam kong kahit nagalit, ay kaya mo pa rin gumawa ng patas na desisyon, Elise. Sabi niya. Hindi naman agad nakapagsalita si Elise. Lumaki siya na maagang naulila at alam niya ang pakiramdam ng kulang ang pag-aaruga ng mga magulang. Kahit kailan ay walang narinig si Elise sa kambal na pagtatanong tungkol sa ama ng mga ito maliban na lang ngayon. Alam ni Elise na kahit saan at kahit kailan ay alam niyang wala na siyang kawala kay Henry, lalo na't kilala niya ito bilang maimpluwensyang tao. Kilala rin niya ang ugali ni Henry na hindi titigil para lang malaman ang totoo. Sige, papayag ako, pero may kondisyon ako. Seryoso namang sabi ni Elise. Kahit na anong kondisyon. Sabi naman ni Henry. Ano man na maging resulta, pareho nating tatanggapin. At dapat na maging patas tayo pareho sa lahat. Agad naman na sumang-ayon si Henry. Nagpasya naman sila na kinabukasan na magpa-DNA test. Dinalhan rin pala ni Henry ng pagkain at ilang laruan ng kambal na hinayaan naman ni Elise. Noon pa man ay alam na niya na hindi niya habang buhay maitatagong totoo. Pero anuman ang mangyari ay poprotektahan niya ang mga anak niya at ilalaban niya ang karapatan niya. Malaki rin naman ang tiwala niya sa mga anak niya. Mama, wag po kayong mag-alala. Kahit na malaman namin ang totoo tungkol sa papa namin, ay hindi ka namin iiwan ni Justin. Kung papipiliin kami, ikaw pa rin ang pipiliin namin. Sabi ni Jacob. Magkatabi silang tatlo at patulog na dahil malalim na ang gabi. Oo nga po, Mama. Kahit anong mangyari, hindi ka namin iiwan ni Kuya. Love na love ka po namin. Pagsang-ayon naman ni Justin. Ngumiti naman si Elise at kapwa hinalikan sa noong mga anak. Alam ko mga anak, naniniwala ko sa pagmamahal niyo. Bulong naman ni Elise. Matapos ang ilang sandali ay tuluyan na rin silang nakatulog na magkayakap sa isa't isa. Kinabukasan, sinundo sila ni Henry at dinala sa isang malaki at pribadong ospital sa syudad na malayo sa probinsya. Hindi na rin nagreklamo si Elise dahil alam niya namang kaya ni Henry na gumastos o mag-effort ng husto para malaman ng katotohanan. 3 araw pa bago lalabas ang resulta ng DNA test. Sa bahay na muna kayo pansamantalang mamalagi dahil gusto ko rin makasama ang mga bata. Suwestyon ni Henry. Nasa park sila
Katatapos lang nila sa ospital at nagpasya si Henry na ipasya lang kambal sa malapit na park. Hindi mo kailangang mag-abala pa, Henry. Saka na lang kapag umayon ang resulta ng test sa gusto mo. Seryoso namang sabi ni Elise. Hindi mo naman kailangang maging matigas, Elise. Maaari mong sabihin na sa akin ang katotohanan. Pangako, hindi ako magagalit. Iintindihin ko lahat at papakinggan ang paliwanag mo. Lahat ng sinabi ko noon ay hindi ko babawiin. Hindi ko ilalayo mga bata sa'yo. Hindi naman agad nagsalita si Elise. Tiningnan niya ang mga anak na masayang-masaya na naglalaro sa mga palaruan sa park. Unang beses nakapunta ang mga ito sa park. Ang daming mga bagay na hindi naibigay ni Elise sa mga anak niya na alam niyang makakayang ibigay ni Henry. Takot lang talaga siya. Natatakot siya na baka malayo mga anak niya sa kanya, lalo na't ang mga ito na lang ang natitira sa buhay niya na nagsisilbing lakas niya para magpatuloy. 3 buwan matapos nating maghiwalay. Nalaman ko na 4 na buwan na pala akong buntis. Hindi na ako makabalik dahil tinalikuran ko na ang lahat sa atin. Kaya nagpatuloy ako sa buhay ko at nangako na gagawin lahat para hindi mo malaman ang totoo. Dahil ayoko nang magkaroon ng connection pa sa'yo. Pabulong na sabi ni Elise pero rinig yun ni Henry. Kung ganun, anak ko nga sila. Bulong ni Henry. Matapos ang ilang sandali ay tinawag ng kambal si Henry para makipaglaro na agad din naman niyang nilapitan. Pinagmasdan lang ni Elise sa mga anak habang masayang-masaya na nakikipaghabulan kay Henry sa park. Pinigilan niya ang sarili na maging emosyonal at tinataga ng damdamin. Magsisimula na ngayon ang pangyayari na matagal niyang iniwasan pero pinaghandaan niya rin naman. Ano man ang mangyari ay hindi siya aalis sa tabi ng mga anak. Wow! Ang ganda po ng bahay niyo, Papa! Namamanghang sabi ni Justin habang inikot ang tingin sa paligid. Welcome sa bahay ko na bahay niyo na rin. Nakahanda ng 2 kwarto para sa inyo. At sasamahan kayo ni Yaya Melinda ron. Pagkatapos niyong tinanong mga kwarto ay bumaba kayo para makapagtanghalian na tayo. Puno ng ngiti na sabi ni Henry. Pinakilala ni Henry ang nag-iisa nilang kasambahay na si Melinda na nasa 40s na. Matagal na itong naninilbihan sa pamilya nila. Agad din namang sinamahan ni Melinda ang kambal sa magiging kwarto ng mga ito. Pinaayos ko na ang guest room para doon ka manatili. Kapag gusto ka namang katabi ng mga bata na matulog, pwede ka sa kwarto nila dahil sinadya ko na malaking kama nila. Sabi ni Henry kay Elise. Salamat, Henry. Saka tatanggapin ko na lang din pala yung offer mo na trabaho para makatulong sa'yo. Kahit wag mo na akong swelduhan, sapat na ang pagpapatira mo sa amin dito ng mga anak ko. Tungkol sa trabaho, work from home yun. Pero minsan ay kakailanganin mong pumunta sa kumpanya. Mas gusto ko na makafocus ka muna sa pag-aalaga sa mga bata. Dahil ikaw ang may mas alam sa kanila. Gusto ko rin na marinig sa'yo maaayaw at gusto nila. Mula sa pagkain, gamit at gawain. Saka magbibigay ako ng sweldo mo para may maipon ka at makapagsimula ng kahit anong negosyo na gustuhin mo. Para sa sarili mo. Saka na natin pag-usapan ng ibang detalye kapag lumaki na mga bata. Mahabang sabi ni Henry. Hindi na umangal si Elise at tumango na lang din. Ang totoo ay wala siyang balak na magtagal sa poder ni Henry. Aalis din siya. Sila na mga anak niya at sisiguraduhin niya naman na hindi niya ipagkakait ang mga bata kay Henry. Tinuro ni Henry sa kanyang guest room at tiningnan niya ang loob nito. Malaki at wala pa rin namang pinagbago ang bahay ni Henry. Sa naaalala niya ay ganun pa rin ang disenyo nito. Matapos ang ilang sandali ay tinulungan ni Elise si Melinda na magluto ng tanghalian habang si Henry ay nakikipaglaro sa kambal sa playroom na pinagawa nito. Akala ko talaga hindi na kita makikita, Elise. Masaya ako na nakabalik ka kay Henry at may kambal pa kayong anak. Biglang sabi ni Melinda.
Magkakilala nga sila dahil naging malapit si Elise rito noong mga panahon na sila pa ni Henry at madalas siya sa bahay ni Henry. Masaya din akong makita kayo, Yaya Melinda. Halos ilang taon na rin ang lumipas. Hindi ko rin nga inaasahan ang pagdating ng kambal sa buhay ko. Dahil ilang buwan ko pa nalaman na buntis ako pagkatapos naming maghiwalay ni Henry. Sabi naman ni Elise. Nagkabalikan na ba kayo? Alam na ba ni Henry ang dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay at lumayo noon? Napatigil naman si Elise at ngumiti. Sa tanong nyo, mukhang hindi nyo sinabi sa kanya ang totoo kahit na alam nyo. Salamat at tinupad nyo ang hiling ko sa inyo na huwag sabihin, Yaya Melinda. Ayoko ng gulo, kaya mas mabuti kung atin-atin na lang yun. Huwag kayo mag-alala sa akin. Marunong na akong lumaban ngayon. Saka hindi kami nagkabalikan ni Henry. Nagkita lang kami ng hindi inaasahan at nalaman niyang totoo. Ngayon, ayoko namang ipagkait sa kanya mga bata. Lalo na't alam kong kailangan tinamaan ako ng ama. Sagot niya. Naintindihan kita, Iha. Hinihiling ko na sana maging maayos na kayo ni Henry. Kahit di na bumalik ang dati niyong relasyon. Naniniwala ako na tamang desisyon na ginawa mo. At ang tapang-tapang mo rin. Oo nga po, sana mapanatili ko to hanggang dulo. Bulong naman ni Elise. Matapos magluto ay naghain na rin sila, tinawag si Henry. Bumaba naman ito kasamang mga bata. Sabay-sabay na silang lahat na nanghalian. Matapos kumain ay nagpasya naman si Henry na sulitin ang araw. May swimming pool sa likuran ng bahay kaya naisip nila na mag-swimming. Hindi na nakisali si Elise at naganda na lang ng snacks para sa mga ito. Babe! Napalingon lahat sa isang babae na patakbong lumapit kay Henry na nasa gilid lang ng pool. Mabilis na hinilikan ng babae sa labi si Henry. Sila na ba ang mga anak mo? Ang cute nga nila! At totoo nga na kamukhang kamukha mo sila. Natutuwang sabi nito habang nakatingin sa mga bata na nasa kabilang gilid naman ng pool. Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag muna bago pumunta rito? Kunot noong tanong naman ni Henry. Ano ka ba? Kailangan pa ba yun? Tsaka, excited talaga ako na ma-meet sila. Nandito na rin kaya ako kaya huwag mo na akong pagalitan. Nakangusong sabi naman ng babae. Medyo nagulat naman si Elise nang mapatingin ang babae sa kanya. Lumapit naman ito sa kanya kaya medyo nagdadalawang isip si Elise kung mananatili ba siya sa kinauupuan niya o aalis. Hello! Ikaw ba si Elise? Nice to finally meet you! Ako nga pala si Sarah. Fiancé ako ni Henry. Puno ng ngiti nitong pagpapakilala. Aha? Tanging lumabas sa bibig ni Elise. Ano ka ba? Huwag ka nang magulat ng ganyan. You and I can be friends naman. Pinaliwanag ni Henry sa akin lahat at ang tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Don't worry, I'm not mad. Masaya pa nga ako. Sabi nito na hindi pa rin nawawala ngiti sa labi. Mas lalo namang hindi mapakali si Elise sa inaasta nito dahil wala rin siyang nararamdaman na masama ito. Nababaitan siya kay Sarah at natatakot siya doon, lalo na't marami talaga sa mundo ang magaling magpanggap na mabait, lalo na sa sitwasyon nila ni Henry. May karapatan talaga itong magwala o magalit. Nice to meet you rin. Naiilang nasabi ni Elise. Masaya namang umupo sa upuan na kaharap ni Elise si Sarah. Nakita rin niya itong kumuha ng snacks na nasa mesa na pinagigitnaan nila. Hindi ka ba galit dahil may anak na sa iba si Henry? Tapos ikakasal na kayo? Biglang tanong ni Elise. Kailangan niya ng sagot sa tanong niya dahil talagang naiilang siya. Galit ako nung una. Pero wala namang mababagong galit ko saka. No worries na. Alam ko naman na noon pa ay gusto talaga ni Henry na magkaroon ng anak. Kaso hindi pa ako ready kaya in the end, naging masaya na lang ako sa kanya ngayon. Inassure din naman niya ako na nakalimot na siya sa'yo. At ang mga bata lang habol niya sa'yo. Sagot ni Sarah.
May kung anong naramdaman naman si Elise na tumusok sa puso niya dahil sa mga sinabi nito. Naiintindihan niya ang sinasabi ni Henry kay Sarah, pero masakit pa rin pala pakinggan na talagang wala na siyang importansya kay Henry. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit siya nakakaramdam ngayon ng kirot sa puso, lalo na't alam naman niya na nakamove on na siya kay Henry. Mabuti naman at nakapag-usap kayo ng maayos. Ayoko rin kasi ng gulo. At tama naman lahat ng sinabi ni Henry sa'yo. Tanging sabi ni Elise. Then, that's good to hear. Sana magkasundo tayo, Elise. May ngiti nitong sabi habang nakatingin sa kanya. Ngumiti na lang din pabalik si Elise. Matapos ang ilang sandali ay natapos din silang mag-swimming. Hindi rin naligo si Sarah at natutuwa lang ito na pinagmamasdan si Henry na kasamang mga bata. Nakikita rin ni Elise na komportable ang kambal kay Sarah at mukhang gustong-gusto ni Sarah ang mga ito. Sumapit ang gabi at nagdesisyon naman si Sarah na pansamantala rin na manatili sa bahay ni Henry para mas makilala pa si Elise at ang mga bata. Wala namang angal si Elise doon dahil labas naman siya sa anumang desisyon ni Henry pagdating kay Sarah. Mama, ang bait po ni Tita Sarah sa amin. May ngiting sabi ni Justin habang inaayos ni Elise ang kumot. Hindi saray ang kambal na natutulog na magkahiwalay kaya kasalukuyan silang magkatabi ngayon at gusto rin ng mga ito na makatabi si Elise. Talaga? Mabuti naman at may bago na kayong nakikilalang ibang tao na mabubuti. May ngiti rin na sabi ni Elise. Napansin naman ni Elise na tahimik si Jacob. May problema ba anak? Anong iniisip mo? Tanong niya. Sasagot na sana si Jacob nang bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon si Sarah. Magandang gabi sa inyo. Wala naman siguro akong naistorbo, diba? May dala akong mga librong pangbata at mas magiging magandang tulog nyo kapag binasahan ko kayo ng storya. Excited na sabi ni Sarah saka lumapit sa kambal. Hindi sila mahilig makinig ng storya bago matulog, Sarah. Sabi ni Elise. Noon yun, Elise. Subukan lang natin ngayon at malalaman natin kung magiging maganda ba ang tulog nila o hindi. Saka wala namang masama ron, diba? Masanay ka na. Marami nang magmamahal sa mga anak mo ngayong nandito sila sa poder ni Henry. Hindi naman nakapagsalita si Elise dahil may punto naman ang sinabi ni Sarah. Kailangan niya rin talaga na mag-adjust dahil hindi na ngayon umiikot ng buo ang mundo ng mga anak niya. Hinayaan na lang ni Elise na gawin ni Sarah ang gusto nito dahil hindi naman yun nakakasama sa mga bata. Nakikita niya rin na nakikinig ang kambal habang nagbabasa ng pambatang libro si Sarah. Matapos ang ilang minuto ay nakatulog din ang mga bata. Pupwesto na sana si Elise para tabihan ng mga anak nang hinawakan siya ni Sarah at sinenyasan na lumabas sila ng kwarto. Pinatay ni Sarah ang ilaw ng kwarto saka sinara ang pinto nang makalabas sila. Huwag mo na silang tabihan matulog. Kailangan din nilang maging independent. Wala ka namang dapat na alalahanin dahil safe naman dito sa bahay ni Henry. Sabi ni Sarah. Salamat sa concern mo, Sarah, pero gusto nila akong katabi ngayon at ayoko silang biglain bukas na wala ako sa tabi nila pagising ko. You have to teach them grow. Tuturuan ko sila sa tamang oras at tamang pagkakataon. Salamat talaga sa concern, Sarah. May tipid ng ngiting sabi ni Elise saka iniwan na si Sarah at bumalik sa loob ng kwarto ng mga bata. Agad na tumabi si Elise sa mga anak at pinagmasdan ang maamong mukha ng mga ito habang natutulog. Hindi niya alam kung anong intensyon ni Sarah sa mga anak niya. Walang masama na concern nito sa mga anak niya pero si Elise pa rin ang ina ng mga ito at gagawin niya kung anong alam niyang makakabuti para sa kambal. Kinaumagahan, nagising si Elise kasabay ng mga anak niya. Pagbaba mula sa ikalawang palapag, kung nasaan ang kwarto ng kambal ay nadatnan naman nila si Sarah na nagluluto sa kusina. Bumati ito at pinaupo agad ng kambal para pakainin. Pansin na pansin ni Elise ang kasipagan ni Sarah sa pag-aalaga ng mga anak niya at nagpatuloy rin ito buong araw.
May snacks pa ba? Medyo nakulangan kasi yung mga bata eh. Sabi ni Sarah nang makapasok sa kusina. Huwag mo na silang bigyan, Sarah. Nagluluto kami ng hapunan ni Yaya Melinda at baka hindi na sila ganahan na kumain ng hapunan mamaya. Sabi naman ni Elise. Kahit konti lang. Sigurado naman ako na kakain pa rin sila mamaya. Akong bahala. Taas noong sabi ni Sarah. Huwag mo nang ipilit, Sarah. Akong mas nakakilala sa mga anak ko kaya alam ko na hindi na sila kakain ng hapunan kapag nabusog sila ngayon sa snacks. Masyado mo na yatang sineseryosong pag-aalaga sa mga anak ko. Nakakaya naman nilang sarili nila at binibigyan ko naman sila ng sapat na atensyon kaya magpahinga ka rin. Oh no, that's fine. Training ko na rin to para maging good mommy nila ako. Agad na napahinto si Sarah at hindi natuloy ang sasabihin. Maging good mommy nila? Tama ba yung narinig ko? Tanong ni Elise. Never mind, Elise. Sige na, babalik na ako sa playroom. Tawagan niyo na lamang kami kapag oras na ng hapunan. May ngiting sabi ni Sarah saka tumalikod na at umalis sa kusina. Hindi sa nangingialam ako, iha, pero pansin ko na inaagawan ka ni Sarah ng posisyon sa pagiging ina ng mga anak mo. Kilala ko si Sarah. Mabait siyang bata pero paano kung nagpasya sila ni Henry na magpakasal na at kukunin ang buong kustodya ng mga bata? Biglang sabi ni Melinda. Hindi yun magagawa ni Henry, Yaya Melinda. Nag-usap na kami ng maayos kaya hindi niya pwedeng gawin yun. Seryosong sabi naman ni Elise. Ang mabuti pa, pag-usapan niyo yan. Hindi naman nakapagsalita si Elise at nagpaalam na magpapahangin na muna. Gusto niyang makapag-isip. Tinungo niya ang swimming pool at tumayo sa gilid noon. Matapos ang ilang minutong pag-iisip ay nakarinig naman siya ng iilang hakbang na mga paa papunta sa kinaroroonan niya. Lumabas na ang DNA test results at positibo nga ang resulta. Sabi ni Henry nang makalapit kay Elise. May bala ka bang kunin ang kustodya ng mga anak ko sa akin? Tanong ni Elise saka tiningnan si Henry. Nag-usap na tayo tungkol dyan. Kaya bakit mo binabalik ang topic na yan? Sinabi ko na sa'yo na hindi ko ilalayo o kukunin ang mga bata mula sa'yo. Hindi ko magagawa yun. Sagot naman ni Henry. Binalik naman ni Elise ang tingin niya sa swimming pool. Pero gusto kong malaman ng totoo kung bakit ka nakipaghiwalay sa akin noon, Elise. Alam kong hindi ka basta-basta bibitaw sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Oo, Elise. Papakinggan ko ano man ang sabihin mo. Ayaw sa akin ng mga magulang mo nun. Nakikita nila ako bilang sagabal sa buhay mo. Ang bait nila sa akin kapag kaharap ka pero kapag wala ka, iniinsulto at pinapahirapan nila ako. Hindi ko nakayanan at unti-unti nilang nalaso ng isip ko na sagabal nga ako sa buhay mo. Kaya nakipaghiwalay ako at lumayo. Akala ko kaya kong magsimula ulit ng wala nang dadalhin na sakit o anumang bagay na may koneksyon sa'yo. Pero nalaman ko na buntis pala ako. Sinabi mo sana sa akin lahat ng totoo para maagapan ko at matulungan kita sa ginawa ng mga magulang ko. Tiningnan ulit ni Elise si Henry. Talaga, Henry? Maagapan mo? Alam mo, kilala mo ko na ayaw ko ng gulo at ayaw kong may ibang tao na nahihirapan dahil sa akin. Ayaw kong magkasira kayo ng mga magulang mo dahil sa akin. Alam kong sobrang mahal ka nila at mahal mo rin sila. Kaya paano ko magagawang sabihin sa'yo lahat? Huwag ka mag-alala. Wala naman akong sinisisi sa nangyari nun. Ang gusto ko lang, makapagpatuloy sa buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ko. Kakausapin ko mga magulang ko. Pursigidong sabi ni Henry. Para saan pa, Henry? Huwag mo nang abalahin ang sarili mo dahil nangyari nang nangyari. Kalimutan na natin yun. Seryosong sabi ni Elise. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay at iniwan si Henry sa may pool. Akala niya ay gagaan ang pakiramdam niya kapag nasabi niya ang katotohanan kay Henry. Pero bakit bumibigat ang nararamdaman ng puso niya ngayon?
Kahit ganon ay pinilit niya pa rin na hindi mangibabaw ang emosyon niya. Natapos din ang hapunan at nagkanya-kanya na rin sila ng pahinga sa kanilang mga kwarto. Kinaumagahan, lumalalim na ang gabi at hindi makatulog si Elise dahil sa pag-iisip. Mama, gising ka pa po? Tanong ni Jacob na biglang nagising. Nakaupo naman si Elise sa tabi ng kama ng mga anak. Nagising ba kita? Bumalik ka na sa pagtulog, anak? Ayos lang ako. May ngiting sabi ni Elise. Ang totoo niyan, Mama. Ayaw ko kay Tita Sara dahil pinipilit niyang sarili niya sa amin. Gusto kong bumalik sa dati nating bahay, Mama. Mas maganda ang buhay niyo dito, anak. Mas nabibigay ng papa niyo lahat ng gusto niyo. At nandito rin naman ako sa tabi niyo. Hindi ko kayo iiwan. Mas magaan nga ang buhay natin dito. Pero mas masaya naman dun sa dati nating bahay, Mama. Singit naman ni Justin na nagising din. Hindi na tayo pwedeng bumalik doon, mga anak. Kung ganun, Mama, pwede ba nating puntahan si Ninang Dayan? Hindi ba't pumunta tayo rito para makasama si Papa? Pero mas nakakasama pa namin si Tita Sara kaysa sa kanya. Umalis na lang po tayo rito, Mama. Sabi naman ni Jacob. Sige, tatawagan ko munang ninang nyo saka tayo umalis. Sabi naman ni Elise. Kinuha niya ang cellphone niya. Mag-aalauna na ng umaga. Tinawagan niya ang kaibigan na si Dayan na siyang ninang din ng mga anak niya. Malapit na kaibigan niya si Dayan pero hindi na sila nagkita mula nung nabinyagan ng kambal at naging ninang ito sa mga anak dahil nawala ang kontak niya pero may kontak na siya ngayon. Si Dayan kasi ang nag-iisang anak ni Yaya Melinda. Binihisan ni Elise ang jacket ang mga anak saka sinama palabas ng kwarto, pababa ng bahay matapos matawagan si Dayan. Tagumpay din naman silang nakalabas ng bahay at agad na naglakad-lakad hanggang sa makakita sila ng taxi. Pasensya ka na talaga, Dayan. Bigyan mo lang ako ng ilang araw dahil gusto ng mga anak ko na makalayo muna. Paghingi ng paumanhin ni Elise. Ano ka ba? Ayos lang, Elise. Saka sinabi na rin ni Mama sa akin ang sitwasyon mo. Masaya ako at bumalik ka sa syudad. At akong nilapitan mo ngayon. Malaki din naman ang apartment ko kaya walang problema. May ngiti namang sabi ni Dayan. Natutulog ang kambal sa isang kwarto sa apartment ni Dayan. May 2 kwarto kasi sa loob. Nasa kusina naman silang 2 at pinagtimpla ng kape ni Dayan si Elise. Ano nang plano mo ngayon? Sigurado ko nga hanapin ni Henry mga anak mo. Kahit na isa na akong engineer ngayon, wala pa rin akong laban sa isang mayamang CEO na gaya ni Henry. Sana maayos yung sitwasyon niyo, Elise. Napabuntong hininga naman si Elise saka kinwento kay Dayan ang detalye ng nangyari mula noong hinold up ng kambal si Henry. Hanggang ngayon, sa kagustuhan nitong umalis dahil kay Sarah. Nakinig naman ng mabuti si Dayan habang nagkukwento si Elise. Tinext ko na si Henry at sinabi ng mga bata sa akin tungkol kay Sarah. Hindi ko naman ilalayo mga anak namin sa kanya. Hihingi lang ako ng ilang araw na makalayo muna dahil hindi sila komportable. Sa kwento mo, sang-ayon ako sa naging desisyon mo. Hindi selfishness ang ginawa mo, Elise. Kailangang maintindihan ni Henry ang side mo. At kung hindi man, hindi kayo magkakasundo pareho pagdating sa mga anak nyo. Sabi ni Dayan. Hayaan mo, Dayan. Gagawa ko ng paraan. Hindi mo na kailangang mag-alala pa sa amin. Ang pagpapatira mo sa amin dito ay sapat na. Babayarin din kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Paniniguro ni Elise. Ayos lang, Elise. Huwag mo nang alalahanin yun. Mga inaanak ko sila at kaibigan kita. Kailangan mo ng tulong kaya tutulungan kita at wala yung kapalit. May ngiting sabi ni Dayan. Nagpasalamat naman ng husto si Elise. Nag-usap pa sila tungkol sa mga nangyari sa buhay nila nitong mga nakaraang taon hanggang sa mag-umaga na. Pinatay din ni Elise ang cellphone niya para hindi makatawag si Henry sa kanya dahil kailangan niya munang makapag-isip. Kinabukasan, sumapit ang tanghali. Niyaya ni Dayan sina Elise na kumain sa labas.
Hindi naman tumanggi si Elise nang magpumilit si Dayan para makabonding ang kambal. Pagdating nila sa restaurant ay papasok na sana sila nang biglang may humila kina Jacob at Justin. Anong ginagawa niyo? Sigaw ni Elise nang hilahin na 3 nakaitim na lalaking kambal. May takip ang mukha ng mga ito kaya hindi niya nakilala. Bitiwan niyo mga inaanak ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw naman ni Dayan pero itinabig siya ng malakas ng lalaki dahilan para mapahagis siya palayo at mapaupo sa kalsada. Maraming lumapit pati ng security ng restaurant pero masyado nang huli dahil na isakay na ang kambal sa isang puting van. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo mga anak ko! Paulit-ulit na sigaw ni Elise habang umiiyak. Agad naman siyang nilapitan ni Dayan. Huwag kang mag-alala, Elise. Hanapin natin sila at babawiin. Paninigurado namang sabi ni Dayan. Kinuha ni Elise ang cellphone niya at mabilis na tinawagan si Henry para ipaalam ang nangyari. Galit na galit naman ito sa kabilang linya at sinabi rin na hahanapin niya ang kambal bago pinatayan ng tawag si Elise. Halo-halong nararamdaman ni Elise at sinisisi niya ang sarili dahil sa nangyari. Sa kabilang banda, muntik namang ihagis ni Henry ang cellphone niya pagkatapos siyang tawagan ni Elise. Bumaba sila mula sa ikalawang palapag at nanigas din nang makita si Sarah papasok ng bahay na may kasamang 3 lalaki at karga-karga ng 2 kambal. Anong ginawa mo, Sarah? Galit na tanong ni Henry, saka kinuha ang mga anak niya na walang malay. Pinatulog ko lang sila saglit, Henry. Magigising din sila maya-maya. Sabi naman ni Sarah. Tinawag ni Henry sa Melinda para asikasuhin ang mga bata. Nababaliw ka na ba? Pinag-alala mo ng gusto si Elise. Makakasuhan ka sa ginawa mong to, Sarah. May diin na sabi ni Henry. Masisisi mo ba ako? Awang-awa na ako sa iyo, Henry. Noon pa man, matapos kayong maghiwalay ni Elise, kung kailan ako unang pumasok sa buhay mo, ay talagang awang-awa na ako. Masyado kang nagluksa, nasaktan, at nadismaya. Kaya ngayon ay binibigay ko ng kasiyahan mo na kaya kong ibigay sa iyo. Learn to appreciate it, Henry. Pairap na sabi ni Sarah. Tumigil ka na, Sarah. Sa tingin mo ay magiging masaya ako sa ginawa mo. Kailangan mo sabihin kay Elise ang ginawa mo at humingi ng tawad. May diin na sabi ni Henry. For what? Fine. If ayaw mo tanggapin ang bigay ko, kukunin ko sila at ibabalik ko kay Elise. Sabi ni Sarah at sinenyasan na mga kasama niyang lalaki na pinigilan naman ni Henry. Ako na magsasabi kay Elise at mag-aayos ng ginawa mong gulo. Ang mabuti pa, umalis ka na dito at huwag nang magpakita sa akin. Ang cold mo naman. Paano kung malaman ng parents mo na matagal mo nang kinansel ang upcoming wedding natin? Sigurado akong magagalit sila. Kailangan mo pa ako para depensahan ang sarili mo sa parents mo, Henry. Wala akong pakialam, Sarah. Umalis ka na bago magbagong isip ko dahil hindi ko nagustuhan ang ginawa mo sa mga anak ko. Fine. Whatever. Huwag ka mag-expect na huling pagkikita na natin to. Dahil babalik ako to witness how you'll come back with the person you really love. Which is salata naman na si Elise. Siya pa rin, hindi ba? Well, good luck with that. Bye! Tumalikod si Sarah habang kumakaway palabas ng bahay. Napabuntong hininga naman si Henry, saka napailing-iling na lang. Matapos ang ilang sandali ay nagkamalay din ng kambal. Nawala ang kabatakot ng mga ito nang makita si Henry pero nagdadalawang isip naman ang mga ito na lapitan siya. Nasaan pong mama namin? Kayo po bang kumuha sa amin sa kanya? Tanong ni Jacob. Hindi, anak. Niligtas ko kayo kaya huwag kayo mag-alala. Tatawagan ko rin ang mama niyo. Sagot naman ni Henry. Tawagan niyo na po siya ngayon. Gusto na po namin siyang makita. Sabi naman ni Justin. Magkikita rin kayo ng mama niyo. Ang mabuti pa, bumaba na muna tayo para makakain na kayo ng tanghalian. Kuya, gusto ko po kay mama. Sabi ni Justin kay Jacob.
Para namang tinusok ng karayom ang puso ni Henry sa sinabi ng anak dahil nasa harap siya nito pero hinahanap pa rin nito si Elise. Ayos lang, Justin. Nandito naman si Papa. Kumain na tayo dahil baka mas mag-alala sa atin si Mama. Sabi naman ni Jacob sa kapatid. Hindi na rin umangal si Justin at sumunod sa kuya niya. Sabay-sabay silang kumain habang pinagmamasdan din ni Henry ang mga anak. Gusto niya ba talaga sa mama niyo? Kahit na mahirap ang buhay niyo sa kanya? Biglang tanong ni Henry. Kahit mahirap, ginagawa ni Mama lahat para sa amin. Masaya kami palagit, hindi niya kami ginugutom. Sagot naman ni Jacob. Opo, Papa. Mahal na mahal namin si Mama. Pagsang-ayon naman ni Justin. Ayaw niyo po ba kay Mama? Hindi ba pwedeng magkasundo na lang kayo at maging buong pamilya na lang tayo? Tanong naman ni Jacob. Gusto ko rin na buuin ang pamilya natin. Pero paano ko gagawin yun kung ayaw sa akin ng mama niyo? Pabalik namang tanong ni Henry. Gusto niyo rin po ba si Mama hanggang ngayon? Tanong ni Justin. Dahan-dahan namang tumango si Henry. Paano niyo po magugustuhan si Mama kung gusto niyo si Tita Sara? Hindi pwede na dalawa ang gustuhin niyo. Isa lang dapat. Singit naman ni Jacob. Kaibigan ko lang ang tita Sara niyo. At mula sa puso ko, ako na mismong humihingi ng pasensya sa mga ginawa niya na hindi niyo nagustuhan. Hindi na niya kayo guguluhin dahil babalik na siya sa ibang bansa ngayon. Puno ng sinseridad na sabi ni Henry. Naintindihan namin, Papa. Pero kailangan din kayong humingi ng sorry kay Mama dahil nag-aalala siya sa amin. Kami ang may gusto na lumayo sa'yo. Ayaw kasi namin kay Tita Sara. Alam ko anak, pinaliwanag na ng mama niyo sa akin ang lahat. Gusto niyo po bang tulungan namin kayo para magustuhan kayo ni Mama? Marami kaming alam na pwede niyang gawin para hindi siya magalit sa inyo. Excited na sabi ni Justin. Tutulungan natin si Papa, hindi ba kuya? Tiningnan ni Justin si Jacob. Basta wag mong paiyakin si Mama. Tutulungan ka namin. Sabi naman ni Jacob. Tumayo si Henry at agad na nangako sa kambal na hindi niya sasaktan si Elise. Ang totoo kasi ay hindi pa nawawalang pagmamahal niya rito kahit ilang taon na ang lumipas. Ngayong pinagtagpo ulit sila ng tadhana ay gagawin niya lahat para bumalik ang tiwala at pagmamahal ni Elise sa kanya. Matapos magtanghalian ay agad namang tinawagan ni Henry si Elise at agad-agad din na pumunta si Elise sa bahay ni Henry. Hindi na niya sinama si Diane dahil ayaw na niya itong maabala pa. Pagdating sa bahay ni Henry ay agad namang nakita ni Elise sa mga anak at agad-agad na niyakap ang mga ito. Matapos matingnan na ayos lang ang mga ito ay agad naman na kinausap ni Elise si Henry na malayo sa mga bata. Anong nangyari, Henry? Paano mo sila natagpuan? Sino kumidnap sa kanila? Kilala mo ba? Sunod-sunod na tanong ni Elise. Si Sarah ang nagdala sa kanila dito dahil ayaw niyang nakikita na malungkot ako. Wala na rin siya. Bumalik na siya sa States. Sagot naman ni Henry. Si Sarah? Naintindihan ko na hindi siya komportable sa akin pero huwag niya namang idamay ang mga anak ko. Totoo ba na plano niya rin na kunin ang mga anak ko at siya na magiging bagong ina nila? Napahilot naman si Henry sa noon niya. Huwag mo siyang paniwalaan, Elise. Naloloko ka lang niya. Fiancé ko siya pero noon yun. Matagal ko nang kinansela ang kasal namin. Pero hindi pa alam ng mga magulang ko. Hindi na rin niya ako gusto dahil may boyfriend na siya. Pero magkaibigan pa rin kami. Paliwanag niya. Hinawakan ni Henry ang kamay ni Elise. Ikaw pa rin ang mahal ko. Noon hanggang ngayon, Elise. Gusto kong buuin ang pamilya natin. At sa pagkakataon na to, wala nang tatalikod. Ano man o kahit sino man ang humadlang sa atin. Aarapin natin ng magkasama. Puno ng sinseridad na sabi ni Henry. Pumayag na po kayo, Mama! Para maging happy complete family na po tayo! Biglang sabi ni Justin na palapit sa kinaroroonan ng dalawa. Nakasunod naman sa kanya si Jacob.
Kahit anong desisyon nyo at kahit saan kayo masaya, susuportahan ka namin, Mama. Sabi naman ni Jacob. Kinuha naman ni Elise ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Henry. Pag-iisipan ko, Henry. Tanging sabi niya. Hihintayin ko. Kahit gaano pa katagal, Elise. Taas noon namang sabi ni Henry. Ngumiti lang ng tipid si Elise saka nilapitan ng mga anak. Kinausap niya ang mga ito tungkol sa nangyari at naging totoo naman ang mga ito na magsabi maliban lang sa part na tutulungan na nilang papa nila na mapalapit kay Elise. Bumalik si Elise sa pananatili sa bahay ni Henry at mabilis namang lumipas sa mga araw at linggo. Dahil sa kapilyuhan na gusto nila na hindi matanggihan ni Elise ay nagawa ng mga ito na palapitin ang loob ni Elise kay Henry. Nakita naman ni Elise ang pagiging maalaga at mapagmahal nito sa mga anak nila at sa kanya na rin. Hindi rin naman siya naiilang dito at inaamin niya na napapalapit na naman ang loob niya kay Henry. Wala naman siyang problema doon pero hindi niya pa rin kasi makalimutan ang dahilan kung bakit niya iniwan si Henry. Henry! Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap! Rinig ni Elise na sumisigaw galing sa sala. Kasalukuyan kasi siyang nasa kusina kasama si Melinda at naghahanda ng agahan. Nagpresenta naman siya na siya nang tumingin. Tinungo niya ang sala at nanigas sa kinatatayuan niya nang makita ang mga magulang ni Henry. Bago pa man siya nakakilos ay nakita na siya ng mga ito. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't matagal na kitang pinalayas? Galit na sambit ng mom ni Henry na si Rowena. Magsasalita na sana si Elise nang unahan naman siya ni Henry. Ma'am, tigilan niyo na po si Elise. Magkakabalikan na kami at wala na kayong magagawa ron. Ano? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Henry? Umuwi kami rito ng mom mo para kausapin ka tungkol sa engagement niyo ni Sarah na matagal mo na raw nakilansela. Nahihibang ka na ba? Galit namang tanong ng dad ni Henry na si Gabriel. Hindi namin mahal ang isa't isa, Dad. Sumang-ayon din si Sarah doon at may boyfriend na rin siya. Kaya hayaan niyo na ang desisyong yun. Ano man ang gawin o sabihin niyo, hindi na mababagong desisyon ko. Si Elise ang pakakasalan ko dahil may anak na kami. Seryosong sabi ni Henry. May anak? Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Rowena. Bago pa nakapagsalita si Henry ay naunahan naman siya ng anak. Mama, Papa, ano pong nangyayari? Tanong ni Justin habang papalapit kay Henry. Nakasunod naman sa kanya si Jacob. Sino po sila? Tanong naman ni Jacob. Mga anak, silang lola at lolo nyo. Mom, Dad, mga apo nyo, sina Justin at Jacob. Si Jacob ang panganay sa kanila. Pagpapakilala ni Henry. Paano kayo nagkaroon ng anak? Sigurado ka ba na anak mo talaga ang mga yan? O baka binibilog lang niya ang ulo mo? Kunot noong tanong ni Gabriel. Buntis na ako nung pinalayo niyo ako kay Henry. Agad namang sabi ni Elise. Anong pinagsasasabi mo na pinalayo? At sinisisi mo pa kami sa pag-iwan mo sa anak namin? Galit na namang tanong ni Rowena. Tumigil na kayo, Mom, Dad. Sinabi na sa akin ni Elise lahat. At pasensya na dahil siya ang paniniwalaan ko kaysa sa inyo. Kaya hayaan nyo na kaming buuin ang pamilya namin. May diin namang sabi ni Henry. Hindi ako papayag! Mananatili kami rito. At tingnan lang natin kung makakayang manatili ng babaeng yan rito. Matigas na sabi ni Rowena, saka naglakad papunta sa ikalawang palapag at nagtungo sa kwarto nila ng asawa niya. Nanatili naman si Gabriel sa kinatatayuan niya habang nakatitig sa kambal. Galit po ba kayo kay Mama, Lolo? Hindi ba kayo pwedeng magbati? Tanong ni Justin sa kanya. Pinalapit naman ni Gabriel sa kanya mga bata at binigyan naman ni Elise ng pahintulot ang mga anak na makalapit. Tinitigan ni Gabriel ang dalawa at nakitang kamukhang-kamukha nga ito ni Henry nung bata pa lang ito. Dahan-dahan niya namang niyakap ang mga apo at niyakap din siya ng kambal pabalik. Nice to meet you po, Lolo. Pabulong na sabi ni Jacob. Nakaramdam naman si Gabriel ng paggaan ng puso.
Natutuwa siya sa mga bata kaya kinausap niya si Henry na hingi ng DNA test ng mga ito na binigay din naman ni Henry sa kanya. Nakita naman ni Elise na ibang-ibang trato ng mga magulang ni Henry sa kanya at sa mga anak niya. Sapat na rin sa kanya na mabubuti ang loob ng mga ito sa kambal. Hindi niya rin pinagbawalan ang mga bata na lumapit sa mga ito. Jacob, bantayan mo ang kapatid mo at huwag kayong masyadong maglilikot-likot. Paalala ni Elise. Naglalaro kasi ang mga bata sa sala kasamang mga magulang ni Henry. May binili lang ding saglit si Henry sa labas at babalik din. Mga bata yan kaya hayaan mo na. Kung pinalaki mo sila noon na nakatago sa bahay mo, ibahin mo rito. Masungit namang sabi ni Rowena na binabasahan ng kid's story si Jacob habang si Justin ay nakikipaghabulan kay Gabriel sa sala. May karapatan po ko na magdisiplina ng mga anak ko. At kung ayaw niyo sa pagdidisiplina ko, ay pwede namang kaming umalis dito anumang oras. May galang na sabi ni Elise. Ang lakas ng loob mo na sumagot ngayon. Pasalamat ka, talagang tunay ko mga apong pinanganak mo. Hindi pa rin ako sang-ayon sa pagbabalikan niyo ng anak ko. Hindi na nagsalita si Elise dahil ayaw na niyang humaba pa ang usapan at baka mapunta na naman sa kung saan. Tinungo niya na lang ang kusina para matulungan si Melinda sa paghahanda ng hapunan. Pumasok naman si Rowena sa kusina para tingnan ang niluluto nila. Sino nagluto nito? Tanong ni Rowena nang matikman ang niluluto na sinigang. Si Yaya Melinda po pero akong nagtimpla. Sagot naman ni Elise. Ikaw? Kaya palang pangit ng lasa. May plano ka bang lasunin kami? Ha? Pasigaw na sabi ni Rowena at mabilis na hinilang buhok ni Elise. Napadaing naman si Elise sa sakit pero hindi siya gumante dahil may respeto siya sa mom ni Henry at hindi pa ubos ang respetong yon. Ma'am Rowena, tama na po. Nasasaktan na po si Elise. Pag-aawat naman ni Melinda. Huwag kang makialam dito, Melinda. Ang yabang ng babaeng to. Kaya kailangan niyo turuan ng leksyon. Sigaw ni Rowena. Mama, si Justin po. Nahirapang huminga. Pati na rin si Lolo Gabriel. Biglang sigaw ni Jacob nang makapasok sa kusina. Agad naman na binitawan ni Rowena si Elise at mabilis na tinungong sala. Sumunod naman si Elise sa kanya at kinalimutan na ang hapde na nararamdaman mula sa pagkakasabunot ni Rowena. Nakita naman ni Elise ang anak na nakahandusay sa sahig habang pilit na hinahabol ang hininga nito. Mabilis na kinuha ni Elise ang inhaler niya na palagi niyang dala sa bulsa at binigay sa anak. Matapos ang ilang pumps ay nahimasmasa naman si Justin. Jacob, tulungan mo ang kapatid mo na makatayo. Pupunta tayo sa ospital. Utos ni Elise sa anak. Tinawag niya si Melinda para makatulong sa pagbuhat kay Gabriel na hinahabol din ang hininga nito. Tawagan niyo si Henry! Walang marunong magmaneho sa atin! Natatarantang sabi ni Rowena. Magsasayang lang tayo ng oras. Kaya kong magmaneho. Sabi naman ni Elise. Hindi na rin nagdalawang isip si Rowena at sabay-sabay nilang binuhat papunta sa kotse si Gabriel. Nang maisakay ay sumakay na rin silang lahat kasamang kambal. Pinaandar naman ni Elise ang kotse at tinungong pinakamalapit na ospital. Hindi na rin siya nahirapan dahil may mapa naman at high-tech ang kotse. Narating din nila ang ospital at agad naman na inasikaso ng mga nurse at doktor si Gabriel pati na rin si Justin. Maayos ng kalagayan ni Justin dahil nabigyan naman siya ng inhaler sa tamang oras. Kailangan lang talaga niya na mag-ingat lalo na't umiinom pa siya ng gamot. Mawawala rin naman ang hika niya kapag tuloy-tuloy ang paggamot. Sabi ng doktor. Nagpasalamat naman si Elise. Last year lang, nagkaroon ng hika si Justin at napapagamot naman ito ni Elise hanggang sa kasalukuyan. Hindi na rin naman malala at minsan na lang din sinusumpong ng hika si Justin pero nagiging handa pa rin palagi si Elise. Nagpasalamat din si Elise sa doktor na tumingin kay Justin at lumabas na sa opisina nito. Elise, kamusta ang mga bata? Hinihingal na tanong ng kakarating lang na si Henry. Ayos na si Justin at si Jacob naman ay kasama ni Yaya Melinda. Kumusta ang dad mo? Pinuntahan mo na ba siya? Hindi pa.
Sabihin mo muna sa akin ang lahat ng detalye na nangyari. Seryosong sabi ni Henry. Wala namang nagawa si Elise kundi sabihin ang lahat. Kung noon ay natatakot siya na masirang relasyon ni Henry sa mga magulang niya, ngayon ay hindi na. Malaki na si Henry at alam na nito magdesisyon ng tama. Hindi rin naman pinagmukha ni Elise na masama talaga ang mga magulang ni Henry. Alam niyang mahal na mahal si Henry ng mga magulang nito at gusto lang ng mga ito na mapabuti ang anak nila. Naiintindihan na yon ni Elise ngayon dahil isa na siyang magulang at ina ng mga anak niya. Sabihin niyo, ma'am, naging masama ba talaga si Elise sa inyo para ganituhin niyo siya? Hindi lang si Dad ang nalagay sa peligro. Muntik na rin ang anak namin. Hanggang kailan niyo ba kamumuhian si Elise? Galit na tanong ni Henry. Stable na ang kalagayan ng dad niya kaya lahat sila ay nakahinga na ng maluwag. Gusto lang namin na mapabuti ka, anak. Pagdadahilan ni Rowena. Hindi na ako bata, ma'am. Malaki na ako. At alam niyo ni Dad yan. Mahal ko kayo. Malaking respeto ko sa inyo bilang mga magulang ko. At kung hindi niyo man ako marespeto bilang anak, kahit bilang tao na lang. Hindi naman nagsalita si Rowena. Kung hindi niyo matanggap si Elise na ina ng mga anak ko, lalayo na lang kami sa inyo. Dagdag ni Henry bago tumalikod at lumabas na sa kwarto ng ospital kung saan nananatiling dad niya. Naiwan naman si Elise. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo dahil ginawa ko lahat ng nagawa ko noon para sa kapakanan ng anak ko. At sana, alagaan mong anak ko at mga apo ko. Pansamantala muna kaming lalayo ng dad ni Henry. Pero babalik kami. At sa pagbabalik namin, pangako ko na bubuksan ko ng isip at puso ko sa pagtanggap sa'yo. Bigyan mo muna ako ng sapat na oras ngayon. Seryosong sabi ni Rowena. Kahit hindi kayo humingi ng tawad, pinapatawad ko pa rin kayo. Ano man ang desisyon nyo ay susuportahan namin ni Henry. At sa pagtanggap nyo sa akin balang araw, tatanggapin namin kayo ng mga apo nyo. Puno ng sinseridad naman na sabi ni Elise. Tumango naman si Rowena at bumalik na sa tabi ng asawa niya. Lumabas din si Elise para matingnan si Henry na mukhang maayos naman ang itsura. Nag-usap lang sila at nagpasya na iwan si Melinda para makatulog sa mom niya. Umuwi naman sila ni Henry kasama ang kambal. Lumipas sa mga araw at nagpasya si Rowena na bumalik sa States kasamang asawang si Gabriel at doon na nagpatuloy sa pagpapagaling. Bago umalis, ay binigyan muna ni Elise ng oras ang mga ito na makasamang kambal. Hindi rin hinatid pa ni Henry ang mga magulang niya sa airport. Alam kong may galit ka sa mga magulang mo, pero mga magulang mo pa rin sila. Hinihiling ko na magbati na kayo at kapag nagkita ulit kayo, matatanggap na namin ang isa't isa, sabi ni Elise. Kasalukuyan silang nagbabakasyon sa isang resort. Nasa dalampasigan sila. Makulimlim ang kalangitan pero mukhang hindi naman uulan. Magkatabi silang pinagmasdan ng dagat sa harap nila. Naintindihan kong sinasabi mo, Elise. Wala naman akong balak na pahabain ang tampo ko sa mga magulang ko. Kailangan ko lang ng konting panahon na makapag-isip. At walang iniisip na problema ngayong kasama ko kayo ng mga anak natin. Sabi naman ni Henry sa kahinawakan ng kamay ni Elise. Ngumiti naman si Elise at nilingon si Henry na nakatingin na pala sa kanya. Sorry sa lahat-lahat, Henry. Salamat dahil minahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Tinupad mo ang pangako mo noon na iisang babae lang mamahalin mo buong buhay mo. At ako yon. Gusto kong tuparin din ang pangako ko na ikaw lang din ang lalaking mamahalin ko sa buhay ko. Hinawakan naman ni Henry ang mukha ni Elise. Wala kang dapat nahihinging tawad, Elise. Mas may kasalanan ako. At alam kong mas naghirap ka kaysa sa akin. Babawi ako sa iyo at sa mga anak natin. Nagpapasalamat ako at nabiyayaan tayo ng anak. Dahil kung hindi, baka hindi ka bumalik ngayon sa akin. May puntong sinasabi ni Henry. Kung wala ang kambal, ay siguradong hindi na sila magtatagpo uli. Hindi na nila maayos ang nasira nilang relasyon sa hindi pagkakaunawaan. Ang kambal ang naging tulay ng pagkikita nila ulit at pagbabalikan. Ang kambal ang pinakamahalaga kay Elise na gusto niyang protektahan na habang buhay noon kahit mag-isa siya.
Ang mga ito ang ipinagdamot niya kay Henry, pero napagtanto niya ay hindi pala yun ang tama. Hindi naman masamang magdamot, pero nakadepende ito sa bagay na ipagdadamot dapat dahil may mga bagay na hindi kailangang ipagdamot. Mahal na mahal kita, Elise. Pabulong na sabi ni Henry. Hindi naman nawala ang ngiti ni Elise sa labi niya. Mahal din kita, Henry. Inilapit ni Henry ang mukha niya kay Elise at hinalikan nito sa labi. Iginapos naman ni Elise ang mga kamay niya sa leeg ni Henry at ginantihan din ito ng halik. Sa huli ay nagpakasal din sila at pumasok sa bagong kabanata ng buhay nila. Natutunan din ng mga magulang ni Henry na tanggapin si Elise at ganon din si Elise sa kanila. Mas lumaki naman ang pamilya ni na Elise at Henry. Sa panibagong kabanata ng buhay ni Elise ay masayang-masaya na siya dahil magsasakripisyo man siya ulit para sa mga anak ay hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya si Henry at sa pagkakataong ito, natuto na rin siyang huwag ipagdamot sa kahit na sino ang katotohanan na alam niya at malalaman pa niya.